mananalo. Ako! Mandaraya. Hindi haya ako eh! Mandaraya ka! Jerry! Huwag na kayong problema. Nakaisip na ako ng paraan para wasakin si Rambo. Nag-uusapan niyo po ba ako? Hindi ako titigil dahil tinay-tour mo ako! Ayoko na makita pagmumukha mo dito sa Terra Vedra. Lumayas ka! At huwag na huwag mong sasabihin yung mga sikreto ko tungkol sa illegal businesses kung ayaw mong mauna sa impyerno! Salamat po talaga, Sir Mayor. Para na rin kitang apo. Oliver! If you really want to follow my footsteps as a politician, kailangan mag-devote ka ng maraming oras sa mga tao. Like, attend ka ng birthday parties, ng binyag, ng kasal, even lamay ng patay, ha? Kailangan you have to be with them. And kapag merong magpapapicture sa'yo, oo ka. And kapag merong kang binigyan na tulong o nagbigay ka ng limos, documented yan. Always meron kang resibo. Resibo po? Proof. Usually, a good picture will do para meron kang pang-post sa social media, di ba? Yung mga ganyan. Pero most important of all, kapag merong kumalaban sa'yo na politiko, huwag kang aatras. Lalabanan mo yan, show no mercy. Number 1 rule. Paladapain mo yung mga politikong yan. Ma, can you please, for goodness sake, stop? Dad, I think you're overreacting. Humihingi lang naman ako ng practical tips kay Mami Na. I idolize her. I wanna be a successful politician just like her one day. Thank you. So that marami akong matulungan. Anak, kung talagang gusto mong tumulong, there are ways other than pursuing a political career. Like what? Katulad ng pagiging proactive sa mga non-political projects para sa mga nangangailangan. Your dad has a good point. So, tell me more about your ideas, Albert. Like, what sort of projects do you have in mind? Well, katulad ng pagtulong pa sa mga naapektuhan sa sunog dito sa barangay natin. Ang dami nilang pangangailangan. They need funds para ma-rebuild nila yung mga bahay at buhay nila. They need sustainable livelihood, financial assistance, mental health support. It's great, actually. Brilliant, in fact. Now, if you really want to help them, bakit hindi ka pumunta dun sa mga taong nasunugan? Gumawa ka ng profile, make a report. Kasi para maisama na namin sa next project. Please. Oh, unas ka. Thank you. Hindi ka boys? Hindi, okay lang. Okay. Init. Alam mo, Riley, ngayong barangay captain na si Kuya Rambo mo, feeling ko ang daming pagbabago sa buhay niya. No? Super busy siguro niya sa pagtulong sa mga tao. Alam mo, feeling ko destiny talaga niya maging isang public servant. Kasi kahit na gaano kalakas yung kalaban niya, tsaka kahit na yung dun sa issue ng vote buying, nanalo pa rin siya. Ay, thank you nga pala sa pag-volunteer sa pagiging goal watcher kay Kuya. Eh, walang ano man, di ba? Alam mo, Riley, paisip ako. Sana talaga matupad yung sinabi mo sa akin na yung pagkapanalo ni Kuya Rambo, eh, sana mahanap na niya yung totoo niyang pamilya. Sana. Sana all! Bagay kayong dalawa. Oy! Di kami talo ah. Di ba kayo nananawa sa pananok sa amin? Move on na kayo kasi magkaibigan lang kami. Sige nga, kung hindi kayo talo, magtitigan nga kayo. Para malaman natin kung sino yung itidin-pili sa inyo. Oy! Ako ah. Hep! Manahimik! Papatunayan natin sa kanilang mali sila. G ako. Kailangan na kami ha. 1, 2, 3. Lapit pa! Parang kulang eh. Kulang talaga. Wait lang. Layo lang.
tumigil na kayo, ha? Okay na. Tama na nga, okay na. Sige na. Tama na, nakita nyo, ilang seconds. May gagawin pa akong project. Saan pupunta yun? Wait lang. Wait lang, kailangan ko punta. Hatid ko pa yun. Babawihan namin kayo, ha? Pagbalik namin, mas matagal pa dun. Riley! Ay, nakakaba naman. First day ko sa trabaho bilang barangay captain. Baka pumalpak na ako agad. Ano ka ba naman, anak? Ang galing-galing mo kaya. Lakasan mo lang ang loob mo. Kayang-kaya mo yan. Saka nandito kaming lahat para suportahan ka. Papunta na raw si Kuya Umpong sa barangay. Doon na daw po tayo magkita-kita. Tsaka kuya, sasamahan ka naman ni Sir Eduardo sa first day mo. Bakit ka kinakabahan? No, kita mo? Ang daming nagbibigay sa'yo ng moral support. Oo! Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa? Kaya. Ayan. Unang araw nga pala ni Rambo ngayon sa barangay, no? Oo. Tingnan natin kung makayanan niya yung pressure ng trabaho. Hindi talaga niya alam kung ano yung pinapasok ng sakit ng ulo, no? At gusto niya pa talagang linisin ng liwayway. Wala siyang kaalam-alam na mas lalo pa natin pinalawak ang illegal natin mga pasugalan at shabu labs. Hayaan lang natin siyang mangarap. Alam naman natin wala siyang magagawa eh. Paano kung meron? Bakit kasi pinapatagal pa natin? Eh pwede naman natin gawin sa kanya yung ginawa natin sa pamilya ni Eduardo noon. Para wala na tayong sagaban. Balang araw siguro. Pero hindi ngayon. Di ba mahilig tayo maglaro? Uunti-untiin natin ang pagpapahira para mas masakit. Tawagan mo si Oliver. May naisip na akong paraan kung paano natin dudurugin tong si Rambo. Oh, Rambo, pasok. Magandang umaga po, Sir Mayor. Mauna na po kami, Sir Mayor, ah. Sige. Tsaka, nabanggit nga po pala ni Aling Guada na sasamahan niyo daw po si Oliver para bumili ng kotse ngayong araw. Okay lang po, kahit hindi niyo po ako masamahan ngayon. Naintindihan ko naman po eh. Hindi, pwede ko naman siguro kausapin si Oliver na bukas na lang namin bilhin yung kotse. Alam ko kasi kung gaano ka-importante sa'yo ang araw na to. Lo? Pasensya na po ha, pero hindi po ako papayag. Sa akin po kayo sasama at hindi kay Rambo. Lo, akin lang naman. Ako na lang ho natitirang pamilya niyo rito. Sana naman ho, unahin niyo po muna ako bago yung ibang tao. Lo, pag-usapan na ho kasi natin to, di ba? Pakiramdam ko ho kasi mas pinapaboran niyo ho po si Rambo kaysa sa totoo niyong apo. Pero kung mas matimbang ho talaga si Rambo kaysa sa akin, Lo, ewan ko na ho, hindi ko na po alam gagawin ko. Sige ho. Oliver.